ang pupuntahan natin ngayon ay Alfonso, Cavite. May customer tayo doon. At ang gagawin natin ngayon, Rusi Adventure X din. Ano, probinsya na yung dating dito banda sa lugar na to. Tapos, may konting ahon. Kaya, aaminin natin yan. Uy, lakas ng Adventure X sa ahon, ha? Huh? Basic lang, oh. Paras pala tayong motor, eh. Pero may problema ako dito. Good day guys, and welcome to another vlog. So, ayan, nakikita nyo ngayon, nagbabiyahe tayo dito sa Cavite. So, ang pupuntahan natin ngayon ay Alfonso, Cavite. May customer tayo doon. At ang gagawin natin ngayon, Rusi Adventure X din na magpapa-PMS. So, si Sir, alam ko lodo pa yung motor nito. Kasi kailan lang nung nakausap ko siya na magpapagawa daw siya kapag nakuha na niya yung unit niya. So, naisang ride niya na yun. Ngayon, gusto niya i-condition kasi mag-ride daw sila sa Batangas itong darating na mga araw. Tapos ako naman niya na to, 53 minutes. Nasa customer na tayo. So, makikita niyo doon mamaya kung ano yung mga gagawin natin. Basic lang naman yung mga procedures na gagawin natin doon. Basic PMS lang kasi low order pa nga. Hindi check lang natin kasi sabi niya naidaan niya daw o nailusong niya daw sa tubig, sa baha, na hindi naman natin sigurado kung ano yung mga nailusong niya. So makikita naman din natin yung mamaya doon na pan-check up. So ito, dire-diretso lang naman yung daan dito. Medyo hindi lang ganun kaluwag yung kalsada, kaya medyo traffic, which is ganito naman lagi. Ito yung daanan din papuntang Naik, papuntang Ternate, yan, papuntang Gabyang. Dito rin yung daanan na yun. Kaya pag pupunta ka ng Gabyang, tandaan ng Ternate, dito rin yung daanan mo. So medyo matagal na rin yung uling balik ko dito, yung punta ko dito, no. Ay, hindi pala, nakadaan nga pala ako doon nung ano, gamit ko na yung Rusi Adventure X. Ito, Rusi Adventure X natin. Ganda talaga dito. Yan, o. Gamit ko na itong Rusi Adventure X natin nung nakarating ako doon. Pero sa kabilang bayan, sa may Mendes, nung nag-service ako doon. Tapos dati, syempre, yan, nadadala-dala ko na rin yung ano ko doon dati, Rusi Adventure X ko, ay yung Rusi Gala ko. Yun yung madalas na nadadala ko doon dati. Tapos yung Rusi RFI, yan, RFI 175 ko na kulay dilaw, naidadaan ko na rin yun, naidala ko na din yung dati doon. Pero ito ngayon, halos pangalawang beses pa lang yata, pangatlo, itong Rusi Adventure X. Kasi kalimitan ng mga biyahe ko ngayon nung nakuha ko itong Rusi Adventure X, eh puro Pampanga, yan, Bulacan. Kung magkakabite man ako, yan, bungad lang, mga Cavite, Kawit, na Laguna, yan, bungad lang. Siguro malayo ko na dito sa South, yung Batangas, sa ano ko, Adventure X. Pero makabot ako hanggang Quezon Province, yan, mga Padre Garcia, Batangas, yan. Kumbaga yan, ganito lang gagawin natin. Medyo late na nga ako, actually oras ng schedule namin, alas 4. Pero kasi kanina grabe yung ikot ko dahil nagsarado sa Bacoor yung daanan papuntang highway ng Kawit. Nagsarado. Tapos umuulan pa kanina, kaya dito lang ako nakapag-start ng vlog. Pero kanina may ginawa din kasi akong vlog kanina about naman sa ibang topic. Pero itong topic natin ngayon about dito sa gagawin natin sa Adventure X. So makikita nyo mamaya doon sa Rusi Adventure X ni Sir kung ano yung mga gagawin natin, mga basic PMS na
Pwede mo rin gawin sa motor mo kapag may time ka, o kung gusto mo ganito din, pa-service po rin sa akin. Ibigyan na lang natin ng quotation, tapos ayun, kapa-appointment ka na lang. So pa ito, medyo maluwag-luwag ng biyahe dito, di gaya kanina na sobrang traffic. Hindi na kasi sobrang traffic, napakainit. Buti nakapag-merienda na ako dun banda sa may kanina, sa may malapit sa gas station, may food trip dun. Ito, naik na talaga to. May welcome no. Ayan, welcome to Naik. Ayan. So pag dinire-diretso natin to, madadaanan ba natin yung ano nila, parang monumento ng yung monumento nila, yung statue, yung parang landmark yun, nadaanan ba natin yun? Hindi ko din sure kasi itong dinadaanan natin yun, parang backdoor siya dun sa customer, kasi pwede ko rin naman daanan yung papuntang Tagaytay, yung daan na papuntang Tagaytay, pero ito kasi based on Google Maps, ito yung pinakamabilis, so kinuha ko na, which is ang daan ko kanina is Kawit. Ayusin ko lang to. Pag nalulubak gumagalaw eh. Ano, kanya siguro yan. Kaya dandaan lang ako eh. Hindi pa kasi ako nakakakuha ng sobrang tibay na ganito stick. Dati natandaan ko na, nagbiyaya ako dito, sigala yung dala ko. Hinulan ako ng malakas oh. Walang masilungan dito. Tapos parang pandemic pa nun, wala masyadong tao, wala yung mga nagtitinda na yan, pero bahay-bahay lang mga ganito. Yung mga panahon na ano pa, nag-umpisa pa lang tayo during the pandemic, nag-service ako nun, nakakalusot ako sa mga checkpoint, mga barrier, mga harang para makapag-home service. Siyempre yun, wala naman ng mga ganong restriction. Kaya ito, maluwag-luwag lang tayo, dire-diretso lang tayo. Ito no, probinsya na yung dating dito banda sa lugar na to. Parang style na nga Albay eh, kulang na lang yung mayon eh. Dun pala sa lugar ngayon, may na-service na rin ako dun eh, so may papasok na yon, Naik. Sobrang dami na talaga, as in ang dami ko nung na home servicean sa mga iba-ibang lugar dito sa Luzon, Metro Manila, yan, ang north to south, yan, ang dami na. As of now, Luzon pa lang, hanggang Bataan, hanggang Nueva Ecija, yan, mga ganyan, hanggang sa Batangas, Quezon Province, yan pa lang, kasi mga kaya ng mga one day na magkahalong travel tsaka magkahalong trabaho. Kasi mga gagawin ko lang naman, minsan 3 oras mahigit, minsan yung mga biyahe ko yung matagal, 3 oras, 5 oras. Pero ayos naman kasi para lang din ako namamasyal, literal na namamasyal habang papunta sa mga customer. Nakakarating ako sa iba-ibang lugar, nakakakilala ako ng mga iba-ibang tao na nagkaroon ng pagtitiwala sa mga gawa natin. Kaya yun, maraming salamat sa mga yung mga nagpapa-schedule sa amin. Kasi yan, nakaka-ride ako ng ganito, nakakapagbiyahe ako ng ganito, nakakapamasyal ako ng ganito na papunta sa mga lugar nyo para mag-home service. So sa mga nagtatanong pala kung gaano nakatagal sa akin tong Adventure X ko, ano na to sa akin, nasa 7 months. Tapos ang odo niya, ayan, 8,433 sakto. Yan ang kanyang odo. So araw-araw lang din yung nagbabiyahe, ganito, araw-araw itong ginagamit sa pagbiyahe. Mas madalas ko itong ginagamit kesa dun sa Rosigala. Yan, tapos ganito yung mga klase ng mga daanan, mga haba, mga traffic, minsan umuulan, minsan maaraw. Pero ngayon hapon na kasi, bandang alas 4 na, alas 5 na, kaya hindi na masyadong mainit. Pero sa tingin ko naman,
Oh, ito na pala. Sakto na naman, dadaanan talaga natin. Pero sa tingin ko naman, ngayon, medyo maluwag-luwag na yung biyahe. Hindi na ako matatraffic kasi maluwag-luwag na yung mga kalsada dito. Oh, ano? Naik. Welcome to Naik. Ito yung sinasabi ko kanina. Parang landmark. Ayun, dalawang ulo ng kalabaw. So, yung mga nagpupunta ng Kabyang, yan, dyan sila nag-meet up sa Petron. Especially nung mga, ayun, dati ako din. Nung kasama ko yung mga tropa ko nagmamotor, dyan kami nag-meet up sa Petron. Kasi ito, dire-diretso na ito, papuntang Kabyang. Pero syempre, di naman tayo papuntang Kabyang. Sa kabila tayo eh. Parang imbis na sa Tagaytay tayo dumaan, dito ako dumaan. Kasi based on Google Maps, mas mabilis. Pero mainit pa rin, traffic pa din. Madami pa rin ikot. Kasi ewan ko kung anong mayroon kanina doon, kung may sunod ba o ano. Wala, pero bumabalik kasi kami kanina. Hindi ko na lang na-video yun eh, kasi nag-charge yung battery ng GoPro kanina. Hindi naman to, kung tutusin, hindi naman to sobrang layo sa pinanggalingan ko. 3 hours lang yung biyahe. Pero dahil sa traffic kanina, tas umuulan, tapos umikot pa ako ng pagkalayo-layo kanina dahil dun sa saradong lugar. Eh wala, nagdoble-doble yung mga pagkakataon niya. Kaya ito, almost 2 hours tayong ulit sa schedule. Pero okay lang, nasabi ko naman na kay sir, kaya hintayin niya na lang ako. So nagpa-repack daw muna siya ng shock niya, kasi tayo wala tayong pang repack. So far, sa paggamit ko naman itong motor, wala pa akong naging issue dito. Nagagamit ko siya pang araw-araw na halos gas and go lang. Tapos yung mga ko sa kanya, mga ginagawa ko sa kanya is mga proper maintenance lang naman. Change oil yan. Linis pang gilid, check up ng panggilid, silip sa mga bearing ng mga gulong yan. Nagagamit ko naman siya na matino kahit na every day talaga ako naglo-long ride, or every other day, depende sa schedule, depende sa punuan ng appointment yan, depende sa season. May mga season din kasi na punuan, may mga season din na bira lang yung mga nagpapaschedule. Halimbawa, itong Holy Week, nakaraang Holy Week, halos hindi na nga ako nakapag-edit ng vlog ko kasi talagang sunod-sunod na yung mga biyahe ko. Pag uwi ko ng bahay, gabi na, tulog na lang ako ng mga ganyan, papahinga na lang. Nabukasan, ganun ulit, pabiyahe na naman. Pero masaya ako kasi nakakabiyahe ako ng ganito, yan, tuloy-tuloy. Yung kahit walang katapos ang mga biyahe, masaya kasi, ayan, nakakita tayo ng mga iba-ibang lugar, nakakalabas tayo, yan. Tsaka at the same time, ang sarap din kasi gamitin itong Rosy Adventure X talaga sa mga biyahe. Ano, gaya niyan. Pag may mabagal sa harapan mo, pwede mo na kagad overtakean. Hindi naman nabibitin yung motor. Kahit na pitik-pitik lang yung throttle, makaka-overtake ka. Kaya maganda to. Magandang choice talaga na pinili ko itong kunin. Itong Rosy Adventure X. Malaking gas tank, malaking compartment, malapad yung upuan, relax lang din naman siya ibiyahe. Kasi subok ko na kahit ilang oras ako bumiyahe, hindi naman sumasakit yung katawan ko. Kasi yan, ang sarap-sarap manakbo. Sulit na sulit talaga itong motor sa akin. So ayan, lamunis na lang, 36. Malapit na yan, konti na lang yan. Halos di ko na mamamalayan, mamaya nandun na ako. You know, sobrang ganda talaga kapag hapon na. Yung parang ganyan, palubog na yung araw, yan. Yung hindi na mainit, yung langit medyo namumusaw na yung kulay niya, parang papalubog na, tapos yung golden na yung mga ulap. Nakaka-relax ba? Nakakawala ng pagod yung mga ganyang klaseng oras. Kasi yan, dagdag mo pa yung lugar na to, parang probinsya na talaga. Hindi, probinsya naman na kasi talaga, pero ito kasi malayang part na ng Cavite.
Kaya tingin ko talaga mas lamang na yung probinsya vibes dito kaysa sa city vibes. Kasi dun sa mga Imus-Imus yan, Bacoor, parang may parting ano pa siya, mukhang Las Piñas pa siya, mukhang city pa siya, mukhang Maynila pa siya. Pero ito, may mga bukid-bukid na, mukha na siyang ano, probinsya na. Kasi may mga nagpapausok, di ba? Nagsisiga. May siga yung mga dahon. Dito sa probinsya pag umaga dito ako pinadadaan. Tama ba yun? Ito Maragondon. Welcome to Maragondon. Pero hindi ako pupunta dyan. Niligo tayo dito. Oo, shortcut to. Sana shortcut talaga to. Hindi tayo nililigaw ni Google. Pero kung wala, mukhang babalik ako Medyo rough road lang dito. Kanan. Kanan tayo dito. Yan. Speaking of probinsya vibes, ito, probinsya vibes na talaga. Ayun may kalabaw Ay, kalabaw. May baka may corn beef. Corn beef yan. Parang first time ko dumaan dito sa eskinita na to. Parang sinarkat lang ako ni Google Maps. Labas ko, Bukal 3A. Ayos din. At least maganda-ganda yung view ng ating 360. Kasi maganda yun nasa paligid. Ang mahaba-haba itong diretso na to. Tapos kakanan tayo sa dulo. Escape and restart all. I wanna escape and restart all. I wanna escape too. I know my aim, I'll dive inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom I must say, is that of my freedom of mind was gone away. I wanna escape and restart all. So ito, kaliko na tayo doon.
Dito sa kaliwa para madami ng mga sasakyan. Shortcut lang talaga ako ni Google Maps. Okay din naman. Pero tingin ko mamaya pag pauwi hindi ako dadaan dito kasi masyado siyang masikip, masyado makitid, tsaka walang gaanong tao. Mas maganda pa rin sa highway. Puro highway lang dadaanan natin mamayang gabi. Yun o, ito highway lang. Siyempre tingin-tingin muna tayo sa gilid bago tayo tatawid. Panahin muna natin itong mga sasakyan na to. 29 minutes na lang pala eh. Andun na ako sa customer eh. Sobrang bilis lang. Kanina lang mabagal yung usad ng biyahe dahil sa ulan, dahil sa traffic. Pero ngayon wala nang traffic. Okay na, okay na. Diba? Pwede rin kasi talaga dito yung sa Tagaytay dumaan eh. Kaya lang kasi kanina napansin ko kung sa Tagaytay ako dadaan, medyo medyo ma-traffic sa bandang Silang. Ang mali, dapat pala dun ako sa kabila, no? Ikot tayo. Ang dami nagtitinda dito. So ibig sabihin may food bazaar dito kapag gabi. May food trip. Wala dun ako dumaan sa kabila. Alright, ito na yan. Ganda lang kalsada dito ah. Woo! Solid talaga yung Adventure X. Hopya. Pag mga ganitong kalsada, tas dito ka nakatira, sarap mag-jogging yan habang umaga. Jogging ka dyan, isang buong diretso yun, tas pag uwi mo sa bahay, magkakape ka. Solid. Sarap talaga ng hangin pag sa probinsya, no? Dahil dyan, lumampas na naman yata ako. Ikot na naman. Ay hindi, pwede din pala dito. Sakto na din. Diretsuin ko na lang. At least highway, main road. Tama lang. Tama lang, main road. Nakadaan na ako dito, para pa yung dala ko. Dito sa part na to, pero din sa kanina hindi, iba. Sobrang dilim dito kapag gabi. Magallanes 10 kilometers, Tagaytay 40, nakalagay ba? 20. Basta yun na yun. Sakto lang yung takbuhan natin, nasa 64, 65, ganyan. Hindi naman tayo masyado nagmamadilis kasi safety first pa din. At least makakarating tayo ng kompleto, makakauwi tayo ng kompleto. Okay, kakaliwa tayo dito, tas another direction na naman. Ano yan, 2
Barangay Mabato. Sana hindi mabato dito. Kasi barangay Mabato eh. Hindi ko sure. Tapos may konting ahon. Ayan. Aahulin natin yan. Lakas ng adventure sa awan ha. Huh? Basic lang oh. 50 kph doon. Okay, kabilang dulo ulit. Nakikita na tayo, Alfonso yan. Diretso lang. 20 minutes. Andun na tayo sa customer. Palusong naman to, palusong. Side to side to tell my travel come alive. Can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trust in right on now. Escape and restart all. I wanna escape and restart all. I wanna escape too. I know my aim, I'll dive inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom I must say, is that my freedom of mind has gone away. Escape and restart all. Yan, 5 minutes. Nasa lugar na tayo ng customer. So medyo palusong sila dito, no? Tapos medyo madilim-dilim na rin. Price lang.
Kasi may mga kasabay naman tayo sa sasakyan. May mga motor din sa likod. Tapos, aahon tayo dito ng pagka-taas-taas eh, no? Yun! Ang lakas sa ahon ng Adventure X! Ramdam mo pa rin yung torque nyo, eh! Iba talaga pag 4 valves eh. Kasi sa mga nagamit ko, limbawa yung RFI ko, lumakas din sa ahon yun, pero yung torque niya, dahan-dahan na. Ito ha, parang patag eh. Oh? Kala mo patag yung inaakit eh. Patag na sinaakit eh, no? Kala mo patag yung dinadaanan. Ito na yung location. Chat natin si sir. Daming gamo-gamo kaya pala may tumatama sa mukha ko kanina. Saan banda yan? Sabi balik daw ako eh. Tayo daw siya sa kalsada eh. Ito ba yan si sir? Ito ba yan sir? Ah, ito. Sakto lang. Sir! Sensya na. Malayo eh. Paras pala tayong motor eh. Dito ko na lang siguro yung akin. Okay na ako dito sir. Ay hindi ba tutumba ba dito? Ay yung stand. Okay. Kambal pala ng motor ko yan oh. Buti na plaka na sir. Ang bilis ah. Hindi, sa bagay sa akin, ano lang eh 26 days kang tutumba. Yan, ako na siguro yan. Sir, pasensya na at ginabi. Kaso na may problema ako dito. Ano? Kaya kasi yung clutch spring, pwede mo naman i-replace yan. Kahit binila, di daw pasok eh, yung ulo. Ito, yung cap. Kakabit na siya. Ayun pa din siya, astis pa din siya. Ready to install na to sir. Okay siya. Motor ko to eh. Pag tinignan mo dito, kala mo talaga motor.